Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pananagutin ng gobyerno ang mga sangkot sa nangyaring oil spill sa Bataan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsasagawa na ng investigasyon ang pamahalaan upang matukoy ang naging sanhi ng insidente. Iniimbestigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng 363,050,000 pesos na tulong pinansyal sa 33,000 apektadong mangisda at kanilang pamilya dahil sa oil spill. Personal niyang ibinigay sa mga mangisda ang naturang tulong. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga apektadong residente ang kompensasyon mula sa gobyerno. Sabi ng Pangulo, patuloy na maghahanap ang pamahalaan ng solusyon sa mga problema na idinulot ng oil spill. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaari nang makapangisda ang mga Caviteño dahil nakontrol na ang tumagas na langis mula sa isang barko. Sinabihan ni Pangulong Marcos sa mga Caviteñong mangisda na maaari na silang makapangisda muli at ituloy ang paghahanap buhay. Nasabihan lang ako ni ating Secretary Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maaari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Kilala naman ni Pangulong Marcos ang Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology at iba pang grupo sa paglilinis ng oil spill. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pag-review ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas napapanahon na ayon sa National Maritime Council. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
Mayroon ng pangangailangan na reviewin ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tugon ito ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez nang hinga ng komento sa una ng pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na kailangan ng palawakin o baguhin ng MDT upang mapayagan na ang US na tumulong sa Pilipinas sa pagpapahinto sa China sa mga iligal na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa ganitong paraan, makasasabay rin ng MDT sa mga bagong security challenges sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kaugnay naman sa hakbang ng bansa na manawagan sa international community para sa mas malaking hakbang laban sa China. Ayon sa opisyal, bahagi ito ng diplomatic action ng China kontra Beijing. Gayon rin ang pagpapabilang sa traditional at mga bagong allies ng bansa bilang suporta sa Pilipinas. 1951 pa yung Mutual Defense Treaty. And since then, the strategic landscape has changed so much. So maybe it's high time now to maybe review. But on the details, again, I defer to the DND for the whatever, kanyang pinoprocess yun. In fact, still a work in progress. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, AFP Chief of Staff at Commander ng US Indo-Pacific Command bumisita sa EDCA facilities sa Basa Air Base. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Binisita nila Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at United States Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo ang Basa Air Base sa Pampanga. Ito'y bahagi ng mga aktibidad na may kaugnayan sa isasagawang pagpupulong ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board na nakatakdang isagawa sa Baguio City ngayong araw na ito. Doon ininspeksyon nila Browner at Paparo ang mga pasilidad na idinidevelop sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nakatuon ang ginawang pag-iikot sa mga upgrade at improvement sa operational capabilities ng Philippine Air Force na magtataguyod sa interoperability sa pagitan ng dalawang sandatahang lakas. Isa ang Basa Air Base sa mga tinalagang EDCA sites na naglalayong palakasin ng depensa at seguridad ng Pilipinas sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of Agriculture inaprubahan na ang pag-aangkat ng puting sibuyas. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Aprobado na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng yellow onion o ng mga puting sibuyas sa bansa. Kinumpirma ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagbigay na anya ng go signal sa Bureau of Plant Industry para sa importasyon ng nasa 16,000 metriko tonelada ng puting sibuyas. Ayon sa kalihim, limitadong volume lamang ito para masigurong magiging stable pa rin ang presyo ng puting sibuyas sa merkado. Siniguro din ni Secretary Chu Laurel na pararatingin ang mga imported na sibuyas hanggang sa katapusan lamang ng Disyembre at hindi makakaapekto sa nakatakdang susunod na harvest season pagdating ng Marso hanggang Abril ng 2025. Kaugnay niyan, inihayag naman ng kalihim na nananatiling sapat ang supply ng pulang sibuyas ngayon sa bansa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Transportation nanawagan sa Kongreso na suportahan ang kanilang panukalang budget proposal para sa taong 2025. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Nanawagan ng Department of Transportation o DOTR sa Kongreso na suportahan ang kanilang panukalang budget para sa taong 2025. Ito ay matapos maiulat ng ahensya ang maayos na paggamit ng kanilang budget sa unang kalahati ng 2024 sa pagdinig ng House Committee on Appropriations tungkol sa panukalang 180.894 billion pesos na budget ng ahensya. Hiniling ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa Kongreso na suportahan ang kanilang expenditure proposal para sa taong 2025.
Ipinaliwanag ni Secretary Bautista na ang 74% ng proposed budget ng DOTR para sa susunod na taon ay nakalaan sa capital outlay. Aniya, ang pondo ay gagamitin para sa pagpapatupad ng malalaking proyekto sa transportasyon tulad ng mga riles, paliparan, daungan at kalsada. Binigyang diin din ni Secretary Bautista na ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay nananatiling prioridad ng administrasyon. Ito si Dayan Layar para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga naganap sa operasyon ng kapulisan kaugnay ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, walang naging paglabag sa karapatang pantao. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Walang paglabag sa karapatang pantao ang naganap sa operasyon ng Philippine National Police sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangang ipadala ang maraming pulis sa lugar dahil sa laki at lawak ng compound na hindi naman anya kakayaning galugarin ng iilang pulis lamang. Pagbibigay diin ng Pangulo, hindi armado ang lahat ng pulis na pumasok sa compound. Kaugnay nito, naniniwala ang Pangulo na maituturing ng pamumulitika ang mga nagsasabing mayroong labis na paggamit ng puwersa at paglabag sa karapatang pantao ang nasabing operasyon. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So kung marami, itapos ka agad ang problema. So that's what we've done. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Police Regional Office 11 pinaalalahanan ng publiko na huwag agad maniwala sa fake news kaugnay ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Pinaalalahanan ng Police Regional Office 11 ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa fake news na kumakalat kaugnay ng operasyong isinasagawa ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ang pahayag ay ginawa ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey matapos kumalat kahapon ng balita na pasasabugin umano ng mga pulis ang katedral ng KOJC. Ang naturang balita ay pinost bandang tanghali sa Facebook page ng SMNI News kung saan sinasabing binigyan ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isuko si Kibuloy kundi ay pasasabugin ang kanilang katedral. Maring itinanggi ni Major De La Rey ang nabanggit na balita at sinabing pawang walang katotohanan nito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap ng PNP kay Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado sa loob ng KOJC compound. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagtatatag ng isang OFW's registry, inihain sa Kamara bilang dagdag proteksyon sa mga OFW laban sa illegal recruitment. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Inihain ngayon ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang House Bill 10821 o OFW's Registry Act. Sa ilalim ng panukala, ipapaskil sa naturang registry system ang lahat ng lehitimong job orders. Sa parang ito, maiiwasan na mabiktima ng illegal recruitment ang mga migrant workers. Anumang trabaho na hindi nakapaskil sa naturang registry ay otomatikong ituturing bilang illegal recruitment. Kasabay nito, makikita rin ng mga recruitment agency ang mga OFW na handa na para sa deployment. Maliwanag ng mambabatas, hindi na kailangan pa humanap ng mga recruitment agency ng mga nais mga ibang bansa para magtrabaho mula sa mga malalayong lugar. Sa halip, maaari silang pumili sa mga OFW na nakarehistro sa registry system at dumaan na sa assessment. Naniniwala ang Porter Solo na kailangan ng komprehensibong tugon sa iba't ibang hamon sa overseas employment, gayon din ang commitment sa protektahan ang kapakanan at interes ng ating migrant workers. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Justice Secretary Boying Remulla hindi kumbinsidong pwedeng ituring na state witness si Sheila Guo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi reliable na testigo si Sheila Guo kaya malabo itong maituring na state witness. Sa panayam matapos ang budget hearing sa Senado, sinabi ni Remulla na kailangan munang mapatunayan na kailangan ang testimonya ni Sheila para maituring itong state witness. Sa ngayon, hindi pa naniniwala ang kalihim sa mga naging pahayag ni Sheila Guo. Partikular na hindi mapaniwalaan ni Remulla ang sinasabi ni Sheila na naging paraan nila ng paglabas ng Pilipinas. Partikular ang pagsakay umano nila ni Alice Guo sa isang fishing boat ng 3 araw para makalabas sa Pilipinas patungong Indonesia at nasa Zambales ang kanilang naging exit point. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. Hindi ako naniniwala kay Sheila Guo. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Puro I don't know, tas puro malalabo ang sagot. Yung reliability ng kanyang mga sinasabi yung problema natin. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan yung kanyang testimonya upang mangyari ang lahat. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Sheila Guo at Cassandra Leong kakasuhan na ng Department of Justice sa korte. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Iniutos na ng National Prosecution Service na sampahan na ng mga kaso sa korte si Sheila Guo na may mataas manong posisyon sa POGO operation sa Tarlac. Noong una ay sinasabing kapatid ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasama rin sa pinasasampahan ng kaso sa korte si Cassandra Leong na kinatawan umano ng ni-raid na illegal na POGO sa Porac, Pampanga sa Lucky South 99. Nagdesisyon ang NPS na ihain na sa korte ang naturang mga kaso matapos ang isinagawang inquest proceedings sa dalawa. Makaraan naman silang mapabalik dito sa bansa noong 1 linggo. Batay sa 12 pahinang desisyon ng NPS, si Guo o Zhang Mier ay mahaharap sa mga kasong using of false Philippine passport at disobedience to summon dahil sa hindi pagdalo sa Senate hearing. Si Cassandra Ong naman ay sasampahan ng mga kasong obstruction of justice para sa harboring, concealing at facilitation the escape of criminal offender bukod pa sa kasong disobedience to summon dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara de Representantes o mababang kapulungan ng Kongreso sa sunod-sunod na hearing na ginagawa nito kaugnay ng POGO operation. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tutol ang Commission on Elections o COMELEC sa resolusyon sa Kongreso na ilipat sa buwan ng Disyembre ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na naiintindihan nila ang punto ng mga mambabatas na gustong mailipat ang filing ng COC pero hindi ito makakayanan ng timeline. Hindi aniya maimprinta ang balota hanggat hindi na isa sa penal ang listahan ng mga kandidato. Paano magiging penal o hindi magiging penal kung ang mga kandidato po ay subject pa sa disqualification, cancellation ng kanilang candidacy o kaya naman po yung may mga nuisance, yung mga panggulo na ang purpose lamang ay lituhin ng mga kababayan natin para tumakbo. Ang commitment nga po sana namin kung magpa-file tayo ng October 1 to 8 by November, i-resolve namin ang lahat ng nuisance cases para hindi na mapasama yung pangalan ng mga nakakalito lamang mga kababayan natin.
Sinabi naman ni Garcia na umaabot sa 6 na milyong botante ang nabawas para sa 2025 midterm elections. Sa ngayon aniya ay 66 million ang kabuang botante at 5.3 million na ang mga tinanggal. Matatandaan na hanggang September 30 ang inilaan para sa pagpaparehistro o kaya ay magpapareactivate ng kanilang registration bilang mga botante. 100,000 na namatay o dahil po sila ay nagpa-transfer na papunta sa abroad, etc. And lahat-lahat po therefore ang matatanggal natin at saka yung mga double or multiple registrants, mga 6 million po lahat. So kung magkakataon po 6 million ang mawawala pang mga botante natin, especially kung hindi magpapareactivate yung 5.3 million ng mga botante. Yan ang tinig ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagsuporta ng UNICEF sa vaccination program ng bansa. Sa pahayag ni UNICEF Immunization Specialist Dr. Carla Orozo sa isinagawang media conference sa Subic, Olongapo City, sinabi niya na kailangang bigyang prioridad ang pagpabakuna o pagpapabakuna kontra sa iba't ibang sakit. Aniya, may mga sakit na nakamamatay pero maaari itong malabanan sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Kabilang sa bakuna aniya na kinakailangang magpatuloy ay mga bakuna kontra polio, diphtheria, pertussis at measles. UNICEF has played a major role in delivering vaccines through the COVAX facility. While in June of the same year, the World Health Organization declared the end of the polio outbreak, another momentous occasion or milestone for the program. So what have we proven in the past 50 years of the EPI? That it's humanly possible to curb and eradicate deadly vaccine-preventable diseases and outbreaks, and that it's possible to eliminate vaccine from the face of the earth and even eradicate some of them. Sinabi naman ni Orozo na kailangang tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga iba't ibang sakit sa bansa dahil sa posibleng pagkakaroon ng outbreak sa anumang panahon. Ito ay kasunod ng paglagay ng World Health Organization o WHO sa Pilipinas bilang high risk sa outbreak ng mga sakit kabilang ang polio at measles. We just recently concluded a measles outbreak response in BARM, which recorded more than 1,000 measles cases just in the first half of the year. WHO risk assessment also puts the Philippines at high risk for polio and measles. And we had several diphtheria and pertussis outbreaks across the country, as well as many of those affected were actually children. Si UNICEF Immunization Specialist Dr. Carla Orozo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito, samantala ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagsasubsidize ng pamahalaan sa mga insurance services ng PCIC, naging daan upang mas maraming magsasaka ang mag-apply sa nasabing ahensya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In panakal ti Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 nga imadonti naggundaway aman nalon karagiti programa da sipot iti binaklay ti gobyerno ti insurance dagiti manalon iti pagilyan. Sigon kini PCIC Region 1 Insurance Underwriter Mercury Pascua iti usapang agrikultura sakbay iti panaka-establisar ti registry system for basic sector in agriculture addan ti boybayadan dagiti manalon afi tapno ma-insure dagiti mula da pagay mais high value crop dagiti dingwan ken makinarya rason abasit
laeng tigap-aplikar iti opisina da. Ngem gapo itinapinta sa programa ti gobyerno anang rugi iti 2014. Dandani amin metten nga manalon kat agavel kadagitoy a programa gapot na libre when no subsidize daytoyan iti gobyerno. Itagdama atawan adda ti group 4.5 billion pesos anay download iti naso opisina kada ti Region 1 kat adda ti bingay na nga nasurok 300 million pesos. Malaksid lang iti daytoy dagiti agungundaway kadagiti life insurance da ati masansan nga alaen dagiti manalon produkto kat adda ti presyo na nga 150 pesos ket nag-claim da mabalinda makaala iti 20,000 pesos para iti naso nga insurance kaya dapat itinayan na nga 5,000 pesos para iti burial assistance. Kanagupan kadagiti life insurance nga ijaya ti naso korporasyon ket agbayag iti may satawan ken dagiti eligible nga agaplikar iti daytoy ket dagiti individual nga agtuwan iti 15 aging gana 80. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pumunta naman tayo sa Agoo, pakikibahagi ng mga kabataan sa kampanya laban sa iligal na droga pinatibay ng bayan ng Bagulin, La Union. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napnuan kay papananti panang rambak ti lokal a gobyerno ti Bagulin, La Union iti linggo ng kabataan itay kalabas. Naipatungpal ti Municipal Advocacy Video Campaign, maipanggap iti anti-illegal drugs kas panang rambak iti aktibidad kan tapno maalukoy dagiti agtutubo a makikaykay sa iti panang parmeg iti illegal a droga. Nangabak para iti umuna apuesto ti Barangay Kambali, may kadwa ti Alibangsay ken may katlo ti Baay. Nakaawat pa iti special award ti Kambali kas best script, bayat a best cinematography ti Alibangsay ken naipaay ti People's Choice Award iti Barangay Suyo. Nabara akabkablaawan ti lokal a gobyerno ti Bagulin, dagiti nangabak ken dagiti amin asimali iti kompetisyon. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, bayan ng Canavid sa Eastern Visayas, hinirang na most competitive 3rd to 4th class municipality sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinasidunggan ng Department of Trade and Industry ang lokal nga gobyernon kan Avid como top 1 ha overall most competitive 3rd to 4th class municipality nationwide han kanang 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index kun CMCI. Inin matapos makuhan rank 10 ha resilience, rank 7 ha innovation, rank 3 ha infrastructure, and rank 3 ha government efficiency, didn't 5 main pillars ang CMCI. An award in kinarawat ni Mayor Vilma Hermino ng DTI Regional Director si Lerina Bato durante ang Creative Cities and Municipalities Congress ha Manila Hotel ha naglabay nga Agosto 23. Ang Cities and Municipalities Competitiveness Index inusang annual ranking ha mga probinsya, syudad ngan munisipalidad han nasod nga gin-develop ang National Competitiveness Council, pinaagyan Regional Competitiveness Committees ha ayudan United States Agency for International Development. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. National Meat Inspection Service na nawagan sa bawat lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng local meat inspector. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Giawhag sa National Meat Inspection Service kun NMIS ang matag lokal nga panggamhanan sa Eastern Visayas nga mag-appoint og meat inspector. Kini ang gipalanog ni NMIS Eastern Visayas Senior Meat Control Officer Dr. Ruth Cape atol sa programang Usapang Agrikultura niadtong Agosto 28 nining tuiga.
Gimugatan ni Dr. Cape ang kamahinungdanon sa presensya sa meat inspector sa matag lokalidad aron masiguro ang labing taas nga mga sumbanan sa kalidad o kaluwasan sa mga karne alang sa publiko. Gipaambit usab sa opisyal nga nagtanyag ang NMIS og pagbansay sa mga meat inspector sulod sa usa ka buwan aron hingpit nga matudloan sa hustong proseso sa pagsusi sa mga karne. Samtang taliwala sa hulga sa African Swine Fever kun ASF, gipasali ni Dr. Cape ang hugot nga seguridad sa NMIS aron mababagan ang pagsulod sa mga karne nga kontaminado sa ASF ngadto sa mga merkado. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga barangay Tablon, Carmen at Gusa sa Cagayan de Oro panalo sa fluvial competition. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nasakmit sa barangay Tablon ang unang ganti sa gipahigayong fluvial competition kagahapon adlong Miyerkules, Agosto 28 atol sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Nakadawat og 50,000 pesos nga cash prize ang barangay Tablon. Gisundan kini sa barangay Carmen isip second placer og cash prize nga 30,000 og barangay Gusa isip third placer nga nakadawat sa 10,000 pesos. Ang fluvial procession mao'y kinauyukan sa tanang kalihukan sa Higalaay Festival. Diin gisalmutan kini sa siyam ka competing barangays nga naglangkob sa barangay Gusa, Carmen, Tablon, Makabalan, Bonbon, Bayabas, Kugman, Kauswagan ug barangay Uno. Misalmot usab sa procession ang Miss Cagayan de Oro 2024 kauban ang iyang entourage, mga miyembro sa 20th City Council sa pagpangulo ni Vice Mayor Bebot Rodriguez, kauban usab si Congressman Rufus Rodriguez. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga City Police Office, paigtingin pa ang kampanya kontra iligal na droga sa Zamboanga City. Orientasyon sa mga barangay ikakasa simula sa susunod na buwan. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ay hace más fuerte el pelea contra droga prohibido el policía local na ciudad de Zamboanga. Esta cosa revela el encargado del Zamboanga City Police Office, si Police Colonel Kimberly Molitas. Asigun con él sila tatrabaho junto con el mga Barangay Affairs Office, donde principiando na mes que viene ay conduce sila la orientasyon na diferente mga barangay aquí na ciudad. Si Molitas si habla que ta continua el de la campaña contra droga prohibido, particularmente para poder solvar el concierne del mga barangay kapitan acerca el subida del mga street level pusher. Además, rindi gracias al jefe con el mga barangay na continuando soporta kanila na kondukta del mga anti-illegal drugs operation que resulta na arresto del más de 200 sospechados y confiscación del 14 millones de pesos cantidad de shabu este año. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mga magsasaka sa Agusan del Sur nakitaan ang pag-unlad sa tulong ng Upland Sustainable Agri-Forestry Development o USAD program ng pamahalang panlalawigan ng Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
Nagpahigayon kagahapon sa pagbisita ang mga lokal nga opisyal sa probinsya sa Agusan del Sur didto sa Sitio Santa Cruz, Barangay del Monte, Talacugon, agig susi sa implementasyon sa Upland Sustainable Agri-Forestry Development kun USAD program sa probinsya. Gisusi nila Vice Governor Sammy Tortor kauban ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan ug mga teknikal nga kawani sa USAD program ang 2 ka ektaryang uma sa saging nga lakatan sa mag-uuma nga si Milbert Lobrino usa ka USAD farmer enrollee kinsa misulti nga mukita siya karon sa kapin 30,000 pesos matag bulan. Si Lobrino nagkanayon nga pinaagi sa USAD ang kaniadtong gibati nilang tumang kalisod na pulihan sa haruhay nga kahimtang tungod sa maayong abot resulta sa nakuhang kahibalo ug tabang sa programang USAD. Ang kalambuan sa panginabuhian ni Lobrino gikalipay og dako sa mga mibisitang opisyales ug kawani sa probinsya tungod usa kini sa ilang nakita nga dakong kalampusan alang sa kalambuan sa mga agsurnon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. 3rd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army patuloy na mag-iikot sa Lanao del Sur upang makita ang progreso ng probinsya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Padayong magtuyok-tuyok ang militar sa 3rd Scout Ranger Excelsior Battalion, 1st Scout Ranger Regiment, Philippine Army sa probinsya sa Lanao del Sur aron makita pag-uswag sa probinsya sa kalinaw ug panagyusa. Kini ang pamahayag ni 3rd Scout Ranger Battalion Commander Lieutenant Colonel Lawrence San Juan sa usa ka pakigilabidungan sa ilahang 26th reactivation anniversary niadtong Agosto 23 sa Camporanao, Islamic City of Marawi. Matud sa commander, ilahang ipadayon ang kabilin sa ilahang batalyon aron mapalambo ang abilidad sa mga komunidad sa probinsya. Giauhag usab ni San Juan nga pinaagi sa tabang sa mga komunidad na kabuot nila ang ilahang misyon dili lamang sa pagpanalipod sa lugar kundi sa pagpalambo sa komunidad. Samtang dungan sa ilahang anibersaryo gipasidunggan ang nagkalain-laing stakeholders ug sundalo nga mitrabaho ug nagsakripisyo sa pagmintinar sa seguridad sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inanunsyo ng Strategic and Collaborative Alliance for Leveraging Ecosystem, National Capital Region o SCALE NCR, ang paglulunsad nito ng mga platform upang pabilisin ang pagpapalago sa technology-based startups at business enterprises sa Metro Manila. Isa ang SCALE NCR sa siyam na Regional Consortium ng Technology Business Innovators o TBIs na pinondohan ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology o DOST-PICURD. Sa pamamagitan nito ng Regional Startup Enabler for Ecosystem Development o RESEED program. Sa pulong balitaan, sinabi ni TBI Manager Cristina Ibanez na mahalaga ang papel ng SCALE NCR sa pagtataguyod at pagsusulong ng startups sa NCR dahil nag-aalok ito ng mentorship, funding opportunities, strategic partnerships at specialized resources. Sa 2028 ani Ibanez, nakikita nila ang SCALE NCR bilang leader sa startup initiatives at entrepreneurial ecosystem sa bansa. Dagdag ni Ibanez, layunin ng SCALE NCR na mapahusay ang standing ng Metro Manila sa Global Startup Ecosystem Ranking kung saan kasalukuyan itong nasa pagitan ng ika-81 hanggang ika-70 ranggo.
Masisimulan ang pilot training session sa darating na Setyembre 20 at 23 sa Kolehiyo of Muntinlupa. Ilulunsad ng Scale NCR ang NCR Investors Network, isang platform na kukonekta sa mga startup, business at projects na naghahanap ng pondo at mga investor na makapagbibigay ng kapital at mentorship. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakasecure ang Manila Electric Company o Meralco ng dalawang abot-kayang service provider para sa 600 megawatts baseload power requirement nito. Matapos magsagawa ng Competitive Selection Process o CSP, susuplayan na ng Masinloc Power Company Limited at GN Power Dinginin Limited Company ang 600 megawatt power na pangangailangan ng Meralco. Nakatakda itong magsimula sa Agosto ng susunod na taon. Inalok ng Masinloc Power ang pinaka-mababang bid sa 5 pesos and 6,015 centavos per kilowatt hour, habang ang GN Power ay nag-alok ng bid na nasa 5 pesos and 7,392 centavos per kilowatt hour. Sa 600 megawatt power requirement, 500 megawatts ang isusupply sa Masinloc Power at 100 megawatts mula naman sa GN Power. Ayon sa Meralco, nakapaghikayat ang CSP para sa 600 megawatt power supply ng 8 parties, ngunit 6 lamang ang nagsumite ng kanilang dokumento, technical proposal at bid price. Nagalok ang Mariveles Power Generation Corporation na mag-supply ng 200 megawatts electricity sa halagang 6 pesos 4,017 centavos per kilowatt hour, habang nag-alok ang Quezon Power Philippines Limited Company na mag-supply ng 400 megawatts sa halagang 6 pesos 5,487 centavos per kilowatt hour. Mas mababa ang halagang ito sa 7 pesos 2,609 centavos per kilowatt hour na reserve price set para sa bidding. Samantala, mas mataas naman ang halaga ng alok ng dalawang bidders, ang Southwest Luzon Power Generation Corporation at Thermal Luzon Incorporated na nasa 7 pesos 7,303 centavos at 8 pesos 3,388 centavos per kilowatt hour. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 14 na Australian investment at korporasyon ang inaasahang magtutungo sa Pilipinas para sa business mission sa susunod na buwan ayon sa Australian Embassy sa Manila. Gaganapin kasi ayon sa embahada ang Australian Business Mission sa lungsod ng Makati sa Setyembre 5 hanggang 6. Pangungunahan ang delegasyon ng Australia sa business mission ni Macquarie Group Managing Director at CEO Shemara Wikramanayake. Kasama sa delegasyon ng mga Australian institutional investors at corporates mula sa agribusiness, resources, infrastructure at digital sectors. Kasama rin sa delegasyon si Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyong-yu, Austrade Chief Executive Officer Xavier Simone, at Export Finance Australia Managing Director and CEO John Hopkins. Inanunsyo ng pamahalaan ng Australia noong nakaraang taon na magtatatag ito ng investment deal team sa Pilipinas upang ma-monitor ang business climate at itulak ang Australian investments sa Pilipinas. Ani Australian Envoy Yu, maghahanap din ang investment deal team ng oportunidad sa bansa upang ibahagi sa Australian businesses na aktibong naghahanap ng local partners at nagfa-facilitate ng two-way investments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nananatiling walang talo ang Rain or Shine Elasto Painters ngayong PBA Season 49. Ito ay matapos talunin ng koponan ni head coach Yang Giao ang NLEX Road Warriors 124-105 sa Governor's Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Naging bayani para sa E-Painters si Jonard Clarito na nagtala ng 24 na puntos, 5 steals, 4 na assists at 3 rebounds para sa 3-0 record sa Group B. Wala din siyang sablay mula sa field kung saan naipasok niyang lahat ng siyam na pagtatangka. Malaki din ang naiambag ni Gian Mamuyak na nagtapos ng may 22 puntos at 6 na rebounds, habang halimaw muli ang performance ni import Aaron Fuller na may double-double na 21 puntos at 20 rebounds. Hindi din nagpahuli sina Andre Karakut, Kylan Chongson at Felix Lemeti na nakalikom ng 17, 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, ang NLEX na pinangunahan ni Robert Bolek na nagtapos na may 22 puntos, 7 rebounds at 4 na assists, at ni Mike Henry na nagtapos ng may 21 puntos at 6 na rebounds ay bumagsak sa 2-1 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ni Filipino pole vaulter EJ Obiena na maagang tapusin ang 2024 season dahil sa fracture sa kanyang spine. Inanunsyo ito ng pole vault star sa kanyang mga social media account at ipinaliwanag na una niyang balak na sumali sa ISTAF Berlin, Zurich Diamond League at Diamond League Final bago matapos ang taon. Pagkatapos ang kanyang partisipasyon sa Silesia Diamond League, lahad ni Obiena, siya ay nagpa-MRI at lumabas na may stress fracture siya sa spine. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpa-CT scan naman ito para makumpirma ang nakita at lumabas nga na mayroon siyang fractured L5 vertebra. Para hindi na lumala ang kanyang injury, napagdesisyonan ni Obiena na tapusin na nga ang kanyang 2024 season, kasama na din ang patimpalak sa Pilipinas na nakatakda sa Setyembre 20. Balak naman ni Obiena na magbalik sa 2025 indoor season pagkatapos pahingahin ang kanyang likod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Masusubukan ang kakayahan ng Alas Pilipinas men at women at magkakaroon sila ng ilang serye ng exhibition match mismo dito sa bansa. Makakalaban ng dalawang alas ang mga kupunan sa Japan itong darating na Setyembre 7 at 8 kung saan gaganapin ito sa PhilSports Arena sa Pasig City. Inihayag ito ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa kanilang mga social media page. Pinangalanang Alas Pilipinas Invitationals, ang mga laban ay parte ng pagbibilang ng bansa na mag-host ng 2025 FIVB Men's World Championship sa susunod na taon. Makakatapat ng Alas Women ang Saga Hisamitsu Springs habang ang men's team ay susubukang manalo sa koponan ni National Team Superstar Yuji Nishida na Osaka Blution. Malaking posibilidad na hindi maglaro para sa Alas Women si Team Captain Gia De Guzman na kamakailan lamang ay pumirma muli ng kontrata para sa Denso Airibis itong darating na Japan SV League season.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-isang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Hindi makakadalo ang kapuso celebrity at fashion icon na si Heart Evangelista sa paparating na New York Fashion Week Spring-Summer 2025 sa susunod na buwan. Ayon kay Heart, hindi ito sisipot sa fashion event sa Amerika dahil sa mga nauna ng naka-schedule na commitments, partikular na ang commitments nito sa Asia at sa paparating din na Milan at Paris Fashion Week sa Europa. Ayon sa fashion icon, hindi wais para sa kanya na daluhan ang mga fashion shows sa 3 syudad sa mundo, sabay pagbibigay diin sa pangangalaga ng kalusugan. Payo nga niya, bawal ang mahagard. At para sa kaalaman ng lahat, madalas na umaattend sa mga taunang Fashion Week si Heart sa New York, sa Amerika, Milan, Italy at sa Paris, France. Iniulat naman ng isang analytics company nitong Marso ngayong taon na pumangatlo si Heart sa may pinakamalaking media impact value sa Milan Fashion Week kung saan ay nag-generate ito ng $3.6 million. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa natin chika for today, pinaplano ni na Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at kanyang asawang si Jeremy Johnson na muling magpakasal, this time sa Scotland sa United Kingdom. Sa panayam sa kanya ng Doctor to the Stars na si Doc Vicky Bello, ibinahagi ni Pia na gagawin nila ang ikalawang kasal sa isang kastilyo sa Scotland upang makadalo naman ang kanilang mga kaibigan at kapamilya. Ayon pa sa kanya, ginawa nilang pribado ang unang kasal nila sa isang luxurious resort sa malayong isla sa Seychelles na tanging mga residente sa isla ang kanilang naging saksi sa pag-iisang dibdib. Sinabi pa ng beauty queen na plinano nila ang first wedding setup upang hindi ito ma-stress sa paghahanda para sa kasal. Matatanda na isinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2020 at makalipas ang 2 taon sila ay na-engage na nauwi sa kasalan noong nakaraang taong 2023. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nakiisa ang kapamilya actor na si Jericho Rosales sa ika-85 kaarawan ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Present itong si Jericho dahil isinama siya ng kanyang girlfriend na si Janine Gutierrez na isa sa mga apo ni Pilita. Ibinahagi naman sa social media ng isa sa mga dumalo sa 85th birthday ni Miss Pilita ang ilang tagpo sa birthday celebration at ang pakikipag-bonding ni Echo sa pamilya ni Janine. Hinaranan pa ng aktor ang lola ni Janine at kinanta ang Change the World na isa sa mga classic hits ng American singer na si Eric Clapton. Sa isang panayam kay Janine, inamin na kinilig ito sa mga matatamis na mga salita ng kanya ring kapwa-aktor sa teleserye ng ABS-CBN Entertainment na Lavender Fields. At tungkol naman sa kanilang pagkakamabutihan, sabi ni Janine, si Jericho is a nice guy and funny at sobrang okay raw itong kausap. Kung ating babalikan, ngayong buwan lamang nang aminin ni na Jericho at Janine na exclusively dating na sila. Inilarawan pa nga ng aktor ang kanyang ka-date bilang amazing person, very sweet, very kind, very funny, and very dedicated good actress. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!